Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Sigurado naman alaman nyo na pinalitan na nga. Pinalitan na itong si Attorney Nicholas Kaufman. Yang nakikita nyo dyan sa gitna, yan si Dove Jacobs. Si Dove Jacobs, yan yung assistant counsel ni Kaufman. Kasi ang lead counsel si Kaufman. Pero syempre may katulong siya, itong si Dove Jacobs. Ngayon, silang dalawa ngayon, pinalitan na. Pinalitan na. Tinerminate na ang kanilang engagement bilang lawyers ni Duterte at kumuha na ng bagong lawyer si Duterte. So, marami ngayon ang nagtatanong, Attorney, bakit pinalitan? Ano bang totoo? Ano ang totoo sa pagpalit ng abogado ni Duterte? Sinibak ba talaga o nag-withdraw lang na kusa? Umayaw ba si Kaufman o sinibak ni Duterte? Yun. Mayroon pang intriga dyan. Sabi ni Kaufman, ang nag-decide daw ngayon nung bagong abogado ay si Hanilet Abansinya at saka si Kitty Duterte. So hindi na sila Sara. Si Kaufman mismo ang nagsabi niya. Ano ba talaga ang nangyari? So ang nangyari mga kabunyog, nag-decide na palitan si Kaufman bilang abogado ni Duterte. So yan ang effective na yan. Actually, na yan? Nag-take effect na yan kasi nag-report na yung bagong abogado ni Duterte. Nagkausap na sila ni Duterte. At saka si Kaufman naman, nagpaalam na sa ICC, nagpadala na siya ng sulat sa ICC. Hindi ka naman kasi pwedeng basta-basta na lang magwi-withdraw. Ipapaalam mo sa ICC na ikaw ay nagwi-withdraw na, hindi na ikaw ang tatayong abogado, at para maging official yan, dapat malinaw, mayroon na bang bagong abogado? Lalo na kasi magsisimula na ang trial Mga kabunyog, magsisimula na ang trial. So, hindi pwede na pag nag-withdraw si Kaufman, walang malinaw na kapalit kung sino. Siyempre, nagpaalam siya sa ICC, sumulat siya, at sinabi niya na mayroon na siyang kapalit. Mayroon na siyang kapalit. At itong kapalit niyang ito ay nakausap na ni Duterte. Kaya official na yan mga kabunyog. Official na yan ang pagpalit ng abogado. At hindi lang si Kaufman yan. Pati yung kanyang associate counsel na si Dove Jacobs. Bakit pati yung kanyang associate counsel? Kasi, syempre, nang bumuo ng team ng mga lawyers ni Duterte, itong si Kaufman, syempre, nagbitbit din siya ng kanyang parang associate counsel nga, assistant niya. Itong si Dove Jacobs. Syempre, pag nagpalit ng lead counsel, yung bagong lead counsel, may siya rin ang may karapatang magpili kung sino yung katulong niyang abogado. Syempre, parang package yan Nang maging lawyer si Kaufman, binitbit niya rin itong si Dove Jacobs. Kaya kung hindi na siya ngayon ang lead counsel, pati yung kanyang associate ay kasama na rin. So ngayon mga kabunyog, bakit anong nangyari? Anong nangyari dito? Alam naman natin na mag-iisang taon na itong kaso ni Duterte noong March. Naaresto si Duterte sa Pilipinas, March 11 yata tapos nadala siya sa The Hague, sa the Netherlands, March 11 o March 13, ganon. March 12. Kaya maglampas na ng isang taon. Ngayon, sa tinagal-tagal na yun ng isang taon, si Kaufman yung kanyang abogado, maraming ginawa si Kaufman. Maraming motion. Maraming motion. Kung ano-ano. Pinapa-inhibit niya yung mga judges, pinapa-disqualify niya. Wala, hindi yun napagbigyan. Tapos, nag-ano siya ng interim release. Wala, hindi rin napagbigyan. Question niya yung fitness to stand trial. Wala rin. Question niya yung jurisdiction ng ICC. Wala rin. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, talagang sa loob ng isang taon, na-delay ang kaso ni Duterte. Na-delay.
Actually nga, pati ako, noong September, di ba, dapat confirmation of charges na yon. September 23, bumili na nga ako ng ticket ko, ng hotel ko, ng eroplano, ng yung sa flight ko sa eroplano. Tapos biglang pinakancel nito ni Kaufman. Noong September, yung confirmation of charges hearing, so hindi natuloy. Hindi natuloy. Natuloy February na, February 23. So, ang daming delaying tactics ang ginamit ni Kaufman. Pang-delay talaga. Siyempre, si Duterte naman, naman sa kanya, pinagkatiwala, siguro si Duterte, sige, gawin mo ang lahat. Ikaw naman ang magaling sa ICC. Gawin mo ang magagawa mo kung ano. Ang ginawa ni Kaufman, lahat delaying tactics eh. Lahat delaying tactics, lahat pang-abala. Sa totoo lang. Question niya yung mga judges, gusto niyang palitan, mag-inhibit. Hindi naman igrinant siyempre. Nag-ano siya ng interim release. Napatagal nun, ang haba-haba nun. Tapos, question niya yung fitness to stand trial. Kung ano-anong ginawa niya na naman. Wala rin. Tapos, nitong confirmation of charges hearing nung February, nakita naman natin ang ginawa ni Kaufman. Ang ginawa ni Kaufman, kung ano yung mga argumento ng mga DDS eh. 'Di ba? Parang nga siyang parang hindi lawyer yung mga argumento niya, 'di ba? Sabi natin, ano ba 'yan? Ganyan lang naman pala ang argumento ni Kaufman. Nagbayad pa ng napakamahal si Duterte. So, ngayon, mga kabunyog, ang mangyayari, tapos na yung pre-trial, tapos na yung confirmation of charges hearing, magsisimula na talaga ang trial. Mga November, December, magsisimula na ang trial. So dito sa trial, talagang seryoso na ito. Kung nung mga naunang mga mag-iisang taon, ang mga nilalaban lang naman ni Kaufman ay yung tungkol sa interim release, yung fitness to stand trial, yung jurisdiction ng ICC, yun yung mga question niya. Saka yung confirmation of charges hearing. Pero hindi pa yung trial proper. Ito, trial proper na talaga ito. Magpipresent na ng mga testigo, ng mga ebidensya, mahabang proseso na itong dadaanan. So ngayon, ang nakalagay sa kontrata ni Kaufman talaga naman, ang nakalagay sa kontrata niya, mula lang nung pagsimula ng kaso hanggang sa confirmation of charges hearing, yung pre-trial. Pagdating sa trial, magdi-decide si Duterte kung kukunin pa siya uli o kukuha na ng bagong lawyers. Yan yung nakalagay naman talaga sa kontrata. Yan yung nakalagay naman sa kontrata hanggang siya sa pre-trial o kaya yung confirmation of charges hearing. Tapos na yung pre-trial. Tapos na yung confirmation of charges hearing. Ibig sabihin, magdi-decide si Duterte kung tuloy siya sa trial o kung kukuha na ng bagong abogado. So ang lumabas ngayon, nag-decide pala si Duterte na magpalit na ng abogado. Kaya ang nangyari dito mga kabunyog, nag-decide si Duterte wag nang kunin si Kaufman para sa trial. Kumbaga kasi trial na ito eh. Yung kasing nauna, preliminaries pa lang yon, mga pre-trial, confirmation of charges, ito seryoso na. Kaya mahigpit ng laban ito. Dito na nakadepende kung makukonvict si Duterte o maa-acquit. Ito na yon. Mukha naman, gustong itry siguro nila Duterte ng ibang abogado naman. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.